Hello, what's up mga ka-J lovers? Isang magandang araw sa inyo. May i-share na naman ako sa inyo na isang LED TV. Problem nito ay yan, tingnan nyo, biglang nawawala yung power. So hindi ko alam kung nag-oscillate ba or talagang nawawala talaga yung power. Yan ang titingnan natin mamaya. Wala kasing display mga ka-J lovers, hindi natin maaninag. So hindi ko makita yung kahit ilawang ko. Kaya hindi ko alam kung nag-oscillate o talagang walang display. Ito yung brand at model niya, Ace. Tapos yan yung model natin, LED H02 24 inches. Bali yan ang alamin natin mamaya pag nabuksan na natin to. So let's get started. Bali nabuksan na natin siya, medyo marumi pa siya. Lilinisan muna natin to para mas maganda yung pag-troubleshoot natin. So siguro alisin ko muna yung takip nito para bilo tayo sa pag-troubleshoot nito. So habang nagtatanggal muna tayo mga ka-J lovers nito, kung bago pala kayo sa atin channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kong updated pag may bago akong in-upload na video. Pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating video. Sa nakapanood naman sa mga Facebook page natin, please follow and share. Pahit na rin ang like. So thank you very much. So, pagkatapos natin itong linisan, ay try natin i-check yung backlight nito kung may ilaw ba. Tingnan nga natin. So check natin tong backlight kung iilaw ba siya. Kasi kung iilaw to, ibig sabihin may problema. Pwedeng sira yung backlight driver natin o talagang hindi to nag-oscillate. So yan ang pwede natin pagdudahan. Pwedeng sira yung backlight driver natin o hindi nag-oscillate. So tingnan nga natin kung iilaw yung backlight nito. Yun, nakita nyo, umilaw siya oh. So ibig sabihin good yung backlight nito. So next kong gagawin mga ka-J lovers ay ipa-plug in ko. Tapos antayin natin mawala yung indicator light. Tapos lagyan natin ng backlight. Supplyan natin ng backlight driver ay backlight tester kung may display na lalabas, kung may information. So hindi ko kasi alam kung nag-oscillate ba siya o sira yung natin yung sa display. So nilagyan ko na ng supply yung backlight niya. So pinagin ko na rin yung TV. Kita nyo, wala siyang display. Pero pag pinindot mo yung display, may backlight naman yan.
yung salamin ng screen natin. Pag pinindot mo, may backlight siya. So, ibig sabihin, pwedeng nako-confirm ko na pwedeng hindi ito nag-oscillate. Pero test pa rin tayo na masigurado natin na hindi ba talaga ito nag-oscillate. So, yan yung mga paraman na ginagamit ko para matest ko kung nag-oscillate ba. Kasi hindi natin nakikita yung display. Ang napapansin ko lang, yung indicator light natin, umiilaw siya. Pag pinag-in mo sa AC source, umiilaw siya. Tapos, nawawala. So, ibig sabihin, nag-oscillate. Pero hindi natin alam kung nag-oscillate talaga. Or talagang sira yun sa display. So, yan o, kita nyo, umiilaw yung backlight natin. Pumuputi-puti. Kasi naka 27 volts lang to, kaya medyo blurred lang yung ilaw natin. 27 volts lang. So, bali yan ang alamin natin mamaya talaga kung may problema ba sa display, sa backlight driver, or sa ano talaga. So, duda ko hindi ito sira sa backlight driver. Kasi dinirekta na natin siyang sinupply ng backlight tester, ay wala rin information o walang display. So, mag-check tayo ng voltage na naman. So, aalamin natin kung talaga nag-oscillate ba o hindi. Baliktarin natin ulit. So, hindi ko pa siya nako-confirm mga ka-G-Lovers kung talagang nag-oscillate or hindi. So, magtitest pa ako. Aalamin ko pa. So, binalik ko muna yung backlight natin. Yan, pinagin ko ulit. Tapos, magtitest ako ng voltage. So, magtitest tayo muna mga ka-G-Lovers. Magbo-voltage check. So, kukonfirm natin. So, kukuha muna ako ng multi-tester natin mga ka-G-Lovers. So, pasensya na kung medyo matagal yung pag-ano natin kasi may kinakausap lang ako na customer. So, magtitest muna tayo. So, test ko muna dito sa may backlight natin, driver, sa nagdadrive ng ilaw natin dyan. So, test nga natin. So, alisin ko lang yung nakaharang na parang silicone. So, okay. Pinlagin ko na yung TV. So, meron tayong nadidetect na 12.6. So, parang hindi siya nag-oscillate kasi medyo mababa yung sa display natin. So, sisiguraduhin ko mga ka-G-Lovers pa kung talagang hindi ito nag-oscillate. Tingnan natin yung LVDS. So, talagang hindi nga siya nag-oscillate. Wala siyang supply sa LVDS na 12 volts. So, meron tayong supply naman na 12 volts pumapasok. Wala dito sa LVDS. So, hindi siya nag-oscillate.
Pero para masigurado pa rin natin itong mga ka-J-Lovers na hindi talaga ito nag-oscillate, malay nyo, hindi lang nag-switch on yung supply ng papuntang LVDS kaya wala itong display. So, para makasigurado pa tayo o ma-check talaga natin na talagang hindi ito nag-oscillate o ma-confirm natin, ganito yung gagawin natin mga ka-J-Lovers. So, susupplyan natin yung LVDS na 12 volts. Tapos, testingin natin. Tapos, ilawan natin ng backlight. Gamitan natin ng backlight tester natin. Tingnan natin kung kung gagana ba yung display. Pag hindi talaga gumana yung display, ibig sabihin hindi siya nag-oscillate. So, i-double check pa rin natin siya. So, ganito muna yung gagawin natin. Lalagyan ko siya ng wire. Kukuha ako dun sa may 12 volts. Tapos, tap natin dito sa may LVDS natin na supply sa red, kulay red. Bali, ang ginagawa ko muna mga ka-J-Lovers ay talagang sinisigurado ko muna kung hindi ba talaga ito nag-oscillate. Kaya ginagawa natin tong proseso na to. So, medyo mahaba nga lang pero sinisigurado lang natin na talaga bang hindi ito nag-oscillate. Kasi kung hindi talaga nag-oscillate to, mai-check tayong part. So, mai-check tayong part na siya nagpapa-oscillate at aalamin natin kung sira ba siya o hindi. So, itatap ko muna to dito sa may LVDS. Ito yung 12 volts natin na tinap. Didirekta ko muna doon sa may kulay red ng LVDS natin. Yan, itatap ko muna siya mga ka-J-Lovers. Tapos, titingnan natin kung magkakaroon na ba ito ng display. Kasi kung nag-oscillate to, tapos hindi lang nasupplyan yung LVDS natin ng 12 volts, kaya walang display, pag nilagyan natin to ng ilaw dyan, ibig sabihin, magkaka-display na yan. So, makikita natin kung may pagbabago ba or wala. So, linagin ko muna siya mga ka-J-Lovers. Testingin natin kung may 12 volts na yung LVDS natin, meron na. So, dahil meron na tayong 12 volts sa LVDS natin, hindi naman umilaw yung backlight, duda ko parang kung hindi sira ang backlight driver natin o talagang hindi siya nag-oscillate, ay lalagyan pa natin ng backlight tester. So, titesterin natin ng backlight tester habang naka-plug in tayo. Yan. Baliktarin ko lang siya mga ka-J-Lovers. Bari, plug in natin ulit siya. Okay. Next natin mga ka-J-Lovers ay i-test na natin yung backlight natin. So, i-force natin na ipailawin. So, nakikita nyo naman mga ka-J-Lovers, wala siyang display. Pero gumagana ng backlight niyan. Naka-plug in na rin yan TV na yan. Sinuplayan na rin natin yung LVDS niya na 12 volts. So, wala pa rin siyang display. So, na-confirm ko na siya mga ka-J-Lovers na talagang hindi siya nag-oscillate. So, dahil hindi ito nag-oscillate, magpo-proceed tayo dun sa parts na yon na nagpapa-oscillate. Titingnan natin kung sira ba siya o hindi. Aalamin natin yan mamaya. Wala talaga siyang lumalabas sa display, oh. Sinuplayan na natin siya, oh. So, inalis ko muna siya sa pagka-plug in.
So bali next natin mga ka-G lovers ay tatanggalin lang natin tong yung tinap natin. Kasi na-confirm na natin na hindi siya nag-oscillate. So ituturo ko sa inyo kung alin yung itetest natin or alin ang gagalawin natin kung ganitong hindi siya nag-oscillate. Kadalasan, chinecheck ko muna itong regulator na to. Ito. 1118, isa siyang low drop regulator. So napapansin nyo mga ka-G lovers, kita nyo para siyang nag-cold shoulder na. Yan. Parang umanangat na yung iba niyang paa. Yan o, kita nyo mga ka-G lovers, cold shoulder na. Tapos yung iba parang hindi na nakadikit na maigi. Yan yung low drop regulator natin. So, bali ang gagawin muna natin mga ka-G lovers ay i-resolder natin yan. So, aalamin natin kung siya ba yung dahilan kung ba't hindi ito nag-oscillate. I-resolder ko lang to mga ka-G lovers. So, ipa-plus ko yung mga description ng regulator. Bali, tapusin lang natin itong i-resolder. Siguraduhin lang natin na na-resolder natin yung mga paa nito na hindi talaga siya umangat. Sa nga pala mga ka-G lovers, promote ulit ako ng aking channel. Kung nagustuhan nyo pala yung mga ganitong content at gusto nyong mapanood yung bago natin ina-upload ng mga video, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating ginagawang video. So, ito yung mga sinishare natin at tutorial. At least meron kayong idea, guide, kahit papano sa pag-repair ng mga iba't ibang gamit. So, maraming salamat sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. So, tapusin lang natin itong i-resolder mga ka-G lovers. Yan, sinisigurado ko lang siya na talagang naka-intact, nakadikit na maigi yung pagka-solder natin. Lalo dito sa mga input natin na supply. Tapos sa output na supply. So, okay. Na-resolder na natin siya. Tapos titingnan natin kung nakadikit na ba siyang maigi. Kumpara natin yung dating na hindi pa natin siya na-resolder. So, tingnan natin to. Lapit natin yung camera. So, medyo okay naman yung pagka-solder natin mga ka-G lovers. Yan, malinis naman. Nakadikit na siyang maigi. Yun, okay na. Nakadikit na siya na maigi. So, bali next natin mga ka-G lovers ay try natin itong testingin. Bali, lalagay ko na rin itong pindutan natin kasi magpipindot tayo mamaya. Kung sakaling lumabas to, pipindutin natin yung menu kasi titingnan natin kung wala bang problema sa display niya. Kasi kung may problema pa sa display, kung meron siyang mga kakaibang
tawag yan, makikita natin sa display tulad ng pangit yung kulay, may mga parang dot-dot. So, hindi pa yan totally talaga repair. So, mag-check pa tayo niyan. Bali, ipa-plug in na natin itong mga ka-G-lovers. Iti-test natin itong LVDS kung kung magkakaroon na ba ito ng supply. Kasi kung magkaroon ito ng supply, ibig sabihin nag-oscillate na siya. So, titingnan natin yan. Bali, nung plinagin ko siya mga ka-G-lovers, may napansin ako. Nung plinagin ko siya, hindi na siya nawawala yung indicator light. Steady na siya. So, hindi na siya katulad kanina na pag plug-in mo pa lang siya, mga ilang second lang, nawawala yun na yung indicator light. Ngayon, hindi na. So, kailangan ko sigurong pindutin tong power button para gumana to. Tingnan nga natin, pinindot ko na siya. Yun, umilaw na siya mga ka-G-lovers. So, titingnan nga natin kung meron na tong LVDS na voltage dito, na 12 volts. Parang wala So, ayusin ko lang yung pagka-test natin na maigi mga ka-G-lovers. Hindi lang siguro to nakapasok yung pointer natin o yung test probe natin dito sa may kulay red o sa terminal niya. So, meron tayong 12.1 volts o 12 volts. Ayan, 12.1 volts. So, ibig sabihin talaga nag-oscillate na to. Pero, hindi pa natin alam kung normal ba yung display. Titingnan natin kung normal ba yung display. So, meron na tayong nakikitang display na sim signal yata nakalagay. Parang ibang lingwahe to. Sim signal. So, pipindutin ko yung menu. Titingnan natin kung normal. Normal naman yung mga natin. Malinaw naman siya. So, ibig sabihin, okay na ito mga ka-G-lovers. Thank you very much.